Yes. All right. Great day each and everyone. Ayun. So, congratulations and welcome to the training modules for Final Push. Okay, so this training module po, okay, it will be based entirely on my experience. Okay, kung paano ko ginagawa talaga mag-final push sa mga clients ko. Okay, so bear with us and dapat meron kang dala notebook or dapat nakafocus ka dito sa training module na to para at least mas lalo mo siya maintindihan. Alright, so mag-share screen lang ako para let's begin, di ba? Ayun, so yun. Okay. So let's begin. So by the way, before ako mag-start, okay, ito po yung name ko. I'm Jerwin Hoff Peralta. So I'm a German, di ba? German po ako dati. Okay. Okay, German Shepherd. Okay, my name is Jerwin Hoff Peralta. Yun. So ako po ang isang founder sa Digital Biz Academy or DBA founder and Bicol Hall of Fame. Kumbaga, ilang beses po tayo na-awardan ng top 1 bago natin na-hit yung Hall of Fame. Okay, instant Millionaires Club, then multiple car achiever, travel qualifier. So marami na po tayong napunta na may iba't ibang lugar and AGG top 100 po tayo. Alright, so ito po yung track record natin. So ako po yung trainer nyo for this today. Okay, so next po. So ang training module po natin is all about final push. Okay, so, training for final push. So, paano ba natin ipa-final push yung prospect natin, di ba? For example, na-presentaan mo na closing mo na. So, paano natin siya ipo-push? Okay? Para mag-join. Ngayon, based on my experience, based on my experience, final push, it's an art. Dapat may flow ka dito kung paano ka nagpa-final push. Kasi hindi pwede na bara-bara ka lang. For example, dapat meron kang flow parang scripted siya na pag final push mo or pag nag-follow up ka, pag ito yung sinend mo, may send kang connected dun sa pang follow up mo. Okay, so mas malilinawan mo yun. Ngayon, ang ituturo ko ngayon sa inyo, okay, this is my personal final push sa mga clients. Ibig sabihin, hindi ito basta lang kinuha ko sa iba. So, based ito on my 10 years experience sa negosyo natin kung paano ko sila follow up or final push. Or so number one, okay, number one, personal testimony. Okay, so based on my experience talaga, pinaka-the best talaga na pang final push is yung personal mo talaga na testimony. Number two, endorse to your coach or to our coach. Use other people results, open DTC of other business associates, and number five, may mga sales close words ako. Ibig sabihin, may mga word akong ginagamit na pang-realization nila. Then number six, follow up. Results, income, resibo, Zoom meetings, and TT-up mo sa coach mo. So, let's begin. So, ano ba yung personal testimony? Personal testimony like decision mo. Di ba? For example, nakausap mo yung prospect mo na papaalam sa asawa, hindi pa nakakapag-decide, dalawang isip pa. So, pinaka-the best is dapat ang isasabihin mo sa kanya is all about you personal. Bakit ka ba nag-decide? Bakit ka nag-join sa negosyo natin? So, yun ang pinaka-the best na sabihin mo sa kanya. 'Di ba? Realization mo, bakit ano na-realize mo? Bakit ka nag-join sa negosyo natin? Ganun siya pinaka-the best na pang follow-up, pang final push. Number three, ways paano mo nagawa ng paraan, 'di ba? 'Di ba? Kasi almost lahat ng mga clients natin, same sa'yo, sa ako din, wala din po akong pera na nag-start. So, sinishare ko lang yung kwento ko paano ko nagawa ng paraan. Binenta ko yung laptop ko, 'di ba, para ako makapag-start. So, ganun ka rin dapat. The way na ipo-push natin siya mag-join is paano mo siya nagawa ng paraan, ano yung nag-decide sa'yo, what are your realization, and yung resulta mo as of now, di ba? Yun ang pinaka-the best na personal testimony. Okay? Ngayon, bakit ka ba nag-decide na mag-join sa negosyo natin? Alamin mo muna to. Pag may kausap kang client natin, na-presentan mo na, napakausap mo na sa coach mo, okay, na-follow up mo na close deal mo na.
So, ipupush mo na lang para mas mabilis mag-join. So, dapat ikaw, kung paano mo siya kakausapin, ano ba yung, ano mo, um, ano ba yung dahilan mo bakit ka nag-decide agad mag-join? Di ba? Ano ba nakita mo sa negosyo natin? Ito lang yung mga sasagutin mo na mga tanong na yun ang sasabihin mo sa clients mo. Ganun lang yun. Simple lang. Kasi pag gagamitan mo kasi ng puso or your heart, yung kausap mo, mafe-feel yan eh. Nafe-feel yan na sincere ka sa kausap mo. So, yun ang way na nagde-decide yung prospect natin, yung clients natin na magjo-join sila. Okay? Yan. So next, ways, 'di ba? Paraan para pwede mo siya bigyan ng ng ways. Okay? Para parang for example, hindi niya alam ko paano siya gagawa ng paraan. Bigyan mo ng ways, sabihin mo okay lang ba? Mag-suggest ako sa iyo. Ito yung suggestion ko sa iyo. Pwede kang magbenta, mag-utang, magsangla, maghingi para makapag-start ka magnegosyo. 'Di ba? So explain mo lang 'to sa kanya. Okay? So, ngayon, hindi mo naman siya pinupush na gawin niya 'to, binibigay mo lang siyang ways o paraan para makapag-start sa pagnenegosyo. Okay? Next one, i-endorse mo sa coach mo. Yan. So for example, di ka pa marunong mag-final push. Ngayon, ang pinaka-the best do sa endorsement, dapat same background, same situation. For example, estudyante. So kung may coach ka din na estudyante, dapat doon mo siya ipapakausap sa estudyante din. Ganun siya dapat. So dapat same background sila para magkaroon sila agad ng connection na dalawa. So mas mabilis yun makakausap. Okay? So endorse to your coach or to your head coach, di ba? Pwede mo siya ipa-endorse mo doon para ang mag-final push na yung coach mo, hindi na sa'yo galing yung words, yung sa ibang tao naman. Di ba? Mas powerful kasi yun na may naririnig po silang ibang tao kaysa ikaw at ikaw narinig nila. So dapat ikaw, ma-schedule mo sila na i-endorse mo sa mga head coach natin or sa mga coaches na meron tayo. Okay? Next one, use other people results. So ngayon marami tayong mga results na kumita sa natin sa Digital Biz Academy, mga estudyante, OFW, college, graduate, parents, construction workers, same background, all walks of life. Meron po tayo dito ng mga results nila. Pinaka the best po na gagawa mo lang siya ng caption, 'di ba? Meron naman diyan si ChatGPT, 'di ba? So, or kung hindi ka pa marunong maglagay ng caption, pwede ka magpaturo sa coach mo. Okay? Coach, anong magandang caption dito sa poster? Ipa-follow up mo lang sila. So, ganun din po yung pag-final push natin. Same at same po dito. Okay? Ang kaibahan lang po kasi dito, consistency. Dapat araw-araw ka nagpa-follow up. Nag-araw-araw ka nag-send ng mga results sa client mo. Ganun po siya yun. Next, yan. Video testimony. Yan. Ito, mga video testimony ng mga OFW natin sa abroad. Like ito si Evangeline Doloroso. Si Yan. Bulyoso. Ma'am Quiet, nag-join po ako. Yan. So from Kuwait po siya. Ito naman si ate. Papasalamat po ako sa iyo. Si ate Angelita Ogasawara from from Japan. So kumbaga marami tayong ganito. Pwede ka mag-ask sa coach mo na pang follow up. Okay, pwede ka gawan, 'di ba? Pwede ka gawan ng pang video testimony para pang follow up mo din sa mga client mo na mga same background din like OFW, estudyante, empleyado or anong background niya. Marami po tayo dito. So you just need to ask sa mga materials na kailangan mo pang final push. Okay, video testimony yan. Or pwede ka din magawa ng video testimony mo, ipa-follow up mo siya. Ang video testimony kasi, for example, may mga results ka. O guys, kumita po ako ng 5,000 ngayon na araw, 3,000 ngayon na araw. So, pwede mo yung pang follow up sa mga prospects mo. Okay, ito naman, pwede mo din i-open yung ibang account ng mga business associates natin. Pwede mo din po sila ma-open in your PC, phone, or kahit saan anong gamit mo. Basta as long as may internet ka, pwede mo pong i-open. For example, po, ino-open ko po yung si Evangeline Bonioso. Hindi po akin yan, pero pwede nyo din po i-open yan. Ipakita sa mga
sa mga clients natin na gusto talaga makita na na legit yung negosyo natin. Kasi hindi naman po yung ma-withdraw nila, di ba? Hindi po nila ma-withdraw yan. So very strict po yung ano natin, yung office natin about that DTC, Distributor Tracking Center. Ipapakita lang po natin yan para makita nila na may kumikita talaga at totoo talaga na kumikita yung mga business partners natin internationally. Okay? Next po, yan. So, sales word. 'Di ba? Sales close words. Ito po yung mga ginagamit ko na pag, for example, kausap ko po sila or na-presentahan mo na o if-push mo na lang silang mag-join. Ito po yung mga ginagamit ko sa mga kababayan natin like mga OFW or empleyado or anong background nila. Ito po, magkano last gastos mo pag uwi sa Pilipinas? Ibig sabihin, nag-abroad siya. Kasi mostly po kasi yung mga OFW, umuwi po sila. Ang baon, may nakausap nga po ako. 1 week lang po. Ang alam mo po magkano yung nagastos niya? 500,000 to 1 million. Ganun po magastos. Grabe. 'Di ba? Sinasabi ko sa kanila, magkano last gastos sa pag-uwi mo ng Pilipinas? O, sabi nila, 300,000. Ilang araw ka lang po doon. Magkasabi sila, mga 2 weeks, 1 week lang ako. Imagine mo, 300,000, magagastos ka ng 300,000. Wala naman sa babalik. Eto, how much more? Magkano lang naman? 50,000 to, di ba, 11,980 to 50,000, pwede ka nang kumita sa negosyo. Ganun yung mga ginagamit kong sales close words. Ito naman isa, kailan ka last nagregalo sarili mo? 'Di ba kasi last, for example, ikaw, ano ginagawa mo ngayon, 'di ba? Kailan mo binili ang sarili mo? Sige, bumili kasi sarili mo ng mga cellphone, damit, gamit, pero kailan mo niregalo yung sarili mo na magpapayaman sa'yo? Yun ang mga words na mga sinasabi ko eh. 'Di ba? Ito din, invest to yourself. Ibig sabihin, mag-invest ka sa sarili mo, hindi ito gastos. Bakit? Negosyo to na um, magpapalago ng buhay mo in the near future. Nag-i-invest ka sa sarili mo. Negosyo to. 'Di ba? Walang lugi doon kasi ang ini-investan mo, sarili mong negosyo. So yun ang mga sinasabi ko ng mga sale close words. 'Di ba? Then, ito din. Isa pa din to, sino tutulong sa'yo kung sila nga mismo kailangan ng tulong, di ba? Sa mga OFW po kasi to ng mga client natin, ano ito po yung mga sinasabi natin, di ba? Imagine mo, di ba? Ikaw tulong ka ng tulong, tapos pag ikaw nangailangan ng tulong, sino tutulong sa'yo? Kasi nga sila mismo kailangan ng tulong, di ba? So, yun ang mga words mga ginagamit ko. Kasi pa ito, may mga nakausap ako na client, maganda makaposisyon ka na, para once nag-start sila, pwede ko ilagay under ng account mo. So, ito, sinasabi ko din po sa kanila to. Mga sales close words. Yan. So, ito din po. Um, kung student ka, hindi naman guarantee na pag-graduate mo, gaganda ng buhay mo. Diba? Yung mga pwede mong sabihin din to. Ilan taong ka nagkatrabaho, gawin mo to para makapag-ipon ka. Diba? So yung mga pwede mong sabihin sa mga clients mo. Okay? Take note, okay, pag sinabi mo to, hindi naman agad-agad mag-join agad yung client mo. Depende. So ang point ko dito, dapat maging consistent ka lang. Kumbaga, sincere ka dapat sa sinasabi mo. Kasi ako pag sinasabi ko po ito, sincere talaga ako at ano talaga ako. And tawag dito, pag sinasabi mo dapat to, dapat mafe-feel ka ng kausap mo. Hindi dapat na basta-basta mo lang sabihin siya. Dapat maano siya, tawag dito, um, dapat strong siya or maintindihan siya ng client mo or mararamdaman ng client mo na sincere ka sa sinasabi mo. Ganun po siya. Okay? Ngayon, ito din po, follow up. Follow up po sila sa mga Zoom meetings natin. For example, meron tayong mga event, 'di ba? Everyday may event tayo. So, for example, may prospect ka o sabihin mo, sabihin mo, prospect mo o client, meron tayong Zoom meeting. Maganda maka-attend ka sa ngayong araw, ngayong oras. I-update mo na siya para pag nandiyan na yung link, ipapapasok mo na lang siya. Kung hindi man siya maka-attend, meron tayong mga recorded na mga Zoom training. So pwede siya maka-attend, 'di ba?
Personal income. Okay, ito yung mga Zoom natin. So, dapat napapaten mo siya dyan. Ito din, personal income mo. Kung magkano na yung income mo, pwede mong i-follow up mo sa kanya. Same ayan team activity, updates sa ano natin, di ba? Then, ito din, team activity. So, maganda, ipang follow up mo din yan. So, kasi makikita niyan, ay, ang dami parang tao na ginagawa tong negosyo natin, hindi lang ikaw. 'Di ba? So yan, mga travel mo, yan pumunta akong Hong Kong, 'di ba? Pinang-follow up ko din po yan. 'Di ba? Sinasabi ko dati nag-abroad ako para magtrabaho. This time around naman mag-abroad ako para magbakasyon. So mga ganun na mga ano lang, mga simple words, 'di ba? Next po, yan. What if ayaw ng family mo? O sige, 'di ba? What if sinabi mo yung client mo, what if ayaw ng family mo, ano gagawin mo? 'Di ba? Dapat may sarili kang desisyon. Ito yung sasabihin mo sa kanya. Dapat may sarili kang desisyon. Keep it si- keep it for yourself muna. So dapat alam mo kung ano yung purpose mo, bakit mo siya gagawin. 'Di ba? Ako marami na po ako sasabihan nito na sabi ko, what if ayaw ng family mo? Sinasabi nila o ano sasabi nila? Kumbaga, marami akong mga client na nagsasabi na gano'n na what if ayaw sinasabihan ko sila na what if ayaw ng family mo. So ito yung sinasabi ko sa kanila lang, sincere lang ako na hindi mo naman to gagawin na para lang sa'yo kasi pag kumita ka dito, para din to sa family mo. Yun ang sinasabi ko. And then sinasabi ko din na dapat alam mo yung purpose mo. Kasi hindi naman tayo dito magnanakaw, hindi naman tayo dito magdodroga or masama ang gagawin natin. Magninegosyo tayo na para pag kumikita ka sa negosyo natin, ito yung ibibigay mo sa family mo. Yun ang sinasabi ko sa kanila. Then para makapag-final push ka, dapat yung intention mo dapat malinaw. Hindi hindi lang pinapa-join mo sila para kumita ka. 'Di ba? So ngayon, ang point ko dito guys, kung gusto mo talaga makapag-final push or ma-push mo yung client mo na mag-join or magawa niya ng paraan, dapat malinaw yung intention mo. Kasi nararamdaman ka ng client mo na kung ipapa-join mo lang ba siya, okay, para pagkaperahan or, 'di ba? Dapat malinaw yung intention mo na pinapa-join mo siya kasi para kumita din siya. Ganun dapat siya. Okay, yes, ginagawa natin to para sa pera. Pero dapat, hindi lang ikaw doon nakatingin sa income. Kasi ang income dito given na. Dapat yung intention mo dito, gusto mo matulungan siya na kumita. Di ba? Bakit nga ba natin sila pinupush na mag-join? Kasi di ba pwede naman na antayin natin na for example, o sige mag-join ako katapusan, mag-join ako sa ganitong date, mag-join ako sa ganyan. So bakit natin pinupush pa na mas mag-early sila mag-join? What are the reason behind that? Kasi di ba pwede naman natin antayin, pero bakit ba talaga natin kailangan sila i-push? It's because our intention is to help them earn. Di ba? Makapag-save agad, makasama ang family nila. If estudyante ka, kumita ka agad para maging independent ka at maaga kang makatulong sa family mo. This is our intention, guys. Hindi naman tayo dito pinupush natin sila para kumita tayo. Yes, kikita tayo pag nag-ano sila agad, pag nag-join sila. Pero ang talagang kikita talaga sila, kasi imagine mo kung mag-start pa sila next month pa sila kikita, next month pa sila makakapag-save, next month pa sila matutulungan kumita. Pero kung ipupush natin sila mag-join agad, this time right then, pwede na silang kumita. Ganun lang naman yun. Mababawi agad nila yung puhunan nila. Kaysa naman next month pa nila mabawi yung puhunan nila, kung pwede lang naman ngayon na, parang ngayon mo na kumita, ngayon mo na mapag-aralan, ngayon ka na, pwede agad kumita sa negosyo natin. Yun lang naman pinaka reason behind that. Bakit natin sila kailangan pang i-push mag-join. If retired na, di ba? Pwede ka pa kumita rin, di ba? Bakit natin pinupush sila? Kasi matanda na sila. Ilang taon na sila. So mas bilisan nila para kumita pa sila. Di ba? Kasi hindi naman porket retired sila, wala na silang gagastusin. Meron at meron pa rin, di ba? Eventually makuha mo din mga result namin dito, di ba? So, ang point namin dito, bakit namin ikaw pinupush para, siyempre, kumita ka din, maging katulad ka namin. Di ba? Okay?
So, ito po yung pinakalas ko. A negative mind will never give you a positive life. So, ibig sabihin ng kapatid, dapat pag nag-final push ka, dapat ang utak mo dito is positibo. Dapat ang nakikita mo dito, mag-join to, mag-join to, mag-join to, mag-join to, mag-join to. Kasi hindi mo pwede na nagpe-present ka, gusto mo siya mag-join, pero at the back of your mind, negative ka, mag-join ba talaga to? Baka wala naman to, parang di naman kaya ito mag-join, di ba? So doon pa lang talaga, hindi siya nag-align. Yung iniisip mo, sinasabi mo, ay nasa damdamin mo, hindi siya align. Not mag-align siya. Dapat ang iniisip mo, syempre, magjo-join talaga siya. Magjo-join to. Meron sa akin magjo-join. Meron yan, meron at meron yan. Alright, so bakit ko sinasabi to sa inyo? Kasi ganun din po ako before. Yun din po, naayos lang po talaga yung mindset namin dito. At the same time, sinasabay namin yung action. And, syempre, etong training course na to, dapat ulit-ulitin mo to panoorin. Hindi mo lang to dapat panoorin isang beses kasi hindi mo naman tumuko sa isang beses eh. Dapat ulit-ulit mo to. How many times mo dapat ulitin para makuha mo agad? Alright, so with that, I will congratulate you kasi kung i-apply mo lang lahat na natutunan mo. Okay? Yung training po namin dito sa Digital Biz Academy, hindi lang po ito basta-basta na ginagawa namin. This is based on our experience. And yung experience po namin, nag-lead na po yun sa magagandang resulta. So, kaya po namin training to sa inyo, sinasabi namin sa inyo is because for you to have a guide kung ano yung gagawin mo sa negosyo natin para mas mabilis mo. This is a shortcut. Shortcut na to para kung gusto mo kumita ng malaki, okay, susundan mo na lang siya. This is your guide para kung gusto mo talagang kumita ng malaki. Siyempre, you need to be consistent and kailangan na ina-apply mo talaga siya. Alright, so with that, congratulations and syempre, to God be the glory and more success to you. God bless.